Kabanata 101. Sige, pupunta ako at titingnan ng ilang mga sasakyan ngayon. Boss, ingat po kayo. Oo, gagawin ko. Pagkababa ng telepono, nagsimulang mag-abala si Erisa sa kusina. Samantala, sa ospital, naging abala rin si Sean. Matapos alagaan ang mga problemadong tao, nagkataon na lumabas ang mga resulta. Nagprint si Sean ng isang kopya at tiningnan ito. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanilang mga socket. Paano ito? Balisa si Benjamin. Buong oras siyang nakatitig sa makina, naghihintay ng resulta. Nabigla pa rin si Sean, iniabot sa kanya ang kopya ng resulta. Kinuha ni Benjamin ang papel at sinilip ang mga resulta. Ganap niyang binaliwala ang lahat ng pagsusuri ng data na nakasulat dito at dumiretso sa panghuling resulta. Ang mga resulta ng DNA ay nagpakita ng 99.99% na tugma. Ibig sabihin, magkadugo sila. Naningkit ang mga mata ni Benjamin, isang malamig na kislap ang sumili sa kanila. Si Erisa talaga ang biological mother ni Gavin. Isang hindi pamilyar na pakiramdam ang bumungol sa kanyang puso. Hindi nakakagulat na mayroon siyang matamis na amoy sa kanya. Habang hawak ang ulat, tumalikod si Benjamin at humakbang palabas. Ha? Ano? Sinong babae? Nagmamadaling hinabol siya ni Sean. Ang biyolohikal na ina ni Gavin. Diretsyong sagot ni Benjamin. Napaawang ang lobby ni Sean. Alam kong biological mother niya siya, pero hindi iyon ang tinatanong ko. Gusto niyang malaman kung sino ang babaeng iyon. Anong pangalan niya? Nahanap mo na ba siya? Paano mo nalaman? Nagtatanong ang matanong na si Sean habang nakasunod sa likuran niya. Binigyan siya ni Benjamin ng isang inis na side eye. Tigilan mo na ako. Paano mo magugulo ang ganoong mahalagang data? Napatulala si Sean. Paano ko malalaman na may makikigulo sa mga resulta? Inosente ako. Benjamin, pinapatay mo ako dito. Ako ang nag-authenticate ng mga resulta. Hindi pinansin ang sinabi ng doktor, sumakay si Benjamin sa kanyang sasakyan at nagmamadaling tinungo ang kumpanya. Akala niya ay nandoon si Gavin, ngunit ipinaalam sa kanya ng bodyguard na sa halip ay sa Erisa siya. Mabilis siyang bumalik sa sasakyan. Akmang aalis na siya ay nakatanggap siya ng text mula kay Gavin. Daddy, muntik nang makidnap si Mommy kanina. Kailangan mong malaman kung sino ang gumawa nito. Nasa police station ang tao ngayon. Galit si Benjamin na may nang-ahas na hawakan siya. Ang gwapo niyang mukha ay naging madilim. Sagot niya kay Gavin, okay, I got it. Magpakabait ka dyan. Pupunta ako mamaya. Pagkatapos, tinawagan niya si Ethan, pinababa siya. Ginoong Graham, walang ideya si Ethan kung bakit siya pinatawag ni Benjamin. Sumakay ka sa kotse. Namangha si Ethan sa mga madilim na ulap na tila nagbabadya sa ulo ni Benjamin. Tumalikod siya para maglakad papunta sa passenger seat. Bilisan mo, tumaas ng ilang oktaba ang boses ni Benjamin habang siya ay tumatawag. Nagmamadaling pumasok si Ethan sa sasakyan. Pambihirang pangyayari para sa kanya ang nakaupo sa passenger seat. Usually, kung silang dalawa, si Ethan ang laging driver. Ngayong nabaligtad ang mga tungkulin, medyo na out of place si Ethan. Pagkapasok niya ay pinaandar na niya ang sasakyan. Mr. Graham, saan tayo pupunta? Napansin ni Ethan na may kakaiba sa mood ni Benjamin, kaya bahagya niyang tinapakan ang kanyang pagtatanong. Ang istasyon ng pulis, nakadikit ang mga mata ni Benjamin sa daan. May nagtangkang agawin si Erisa. Nahuli na siya, gumawa ng ilang mga tawag. Gusto kong makilala ang bastos na ito. Huminga ng malalim si Ethan. Nakidnap si Miss York. Kanino? Pinandilatan ni Benjamin ang lalaki sa pamamagitan ng rearview mirror. Sa madilim na tono, sumigaw siya, tumawag ka. Oo, sir. Binawi ni Ethan ang kanyang tingin at mabilis na nag-ayos. Nag-zoom sa bilis ng kidlat ang sasakyan ni Benjamin. Wala pang 10 minuto, nakarating na siya sa police station. Nakaayos na ang lahat para sa kanya. Nagmamadaling pumunta ang hepe ng police station para batiin si Benjamin. Mr. Graham, sa ganitong paraan pakiusap. Pumasok sina Benjamin at Ethan sa interrogation room kung saan nakaupo ang salarin. Hiniling ng pinuno na umalis ang lahat ng tao sa loob ng silid. Mr. Graham, nandito siya sa loob. Bahagyang tumango si Benjamin. Ang kanyang kaakit-akit na mukha ay nababalutan ng malamig-lamig na puot. Chief Lambert, kukunin na natin dito, nakangiting sabi ni Ethan. Kayo. Medyo nag-alala si Todd Lambert nang makita ang hitsura ni Benjamin. Huwag kang mag-alala, ibabalik namin siya sa iyo. Hindi natin siya sasaktan, masiglang sagot ni Ethan.
Nagpalipat-lipat sa pagitan ng dalawang lalaki ang nagdududang mga mata ni Todd bago niya tuluyang isinara ang pinto sa likuran niya. Nang maramdaman ng lalaki ang puot ni Benjamin, nanginginig sa takot ang lalaki. Siguradong wala ang lalaking ito para tulungan ako. Napalunok ang takot na lalaki. Sino ka? Kabanata 102. Isang pahiwatig ng pagpatay na hangarin ang sumili sa mga mata ni Benjamin. Pinalipad niya ang lalaki gamit ang isang sipa. Napakalakas ng suntok kaya nontog ang lalaki sa pader. Ilang tadyang ang agad na nadurog sa pagkakatama. Maya-maya pa, brutal na tinadyakan ni Benjamin ang mukha ng lalaki. How dare you touch my girl? Ang lakas ng loob mo. Ang malalim at uhaw sa dugong tinig na dumarating sa ulo ng lalaki ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugad. Ako, hindi kita kilala. Sino ka ba? Lalong idiniin ni Benjamin ang kanyang paa nang marinig iyon. Ang lalaking nasa ilalim ng kanyang paa, na ang ekspresyon ng mukha ay medyo baluktot sa puntong ito, ay hindi napigil ang umiyak, pakiusap, iligtas mo ang aking buhay. Nang maramdaman ng lalaki ang puot ni Benjamin, nanginginig sa takot ang lalaki. Nagpalitan ng makahulugang tingin si Benjamin kay Ethan at tumabi. Sadyang lumakad ang huli, tumingkayad, at tinapik-tapik sa mukha ng mapurol na dulo ng kutsilyo. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo? Sino kayo? Hindi ko nga alam eh. Wala akong kinalaman sa iyo. Umalangaw ang masasakit na tili ng maputol ang daliri ng lalaki. Nakakunot-noo siya sa sulok habang nakahawak sa isa pa niyang kamay ang sugatang kamay. Nababalot ng takot ang kanyang mga mukha habang nakatingin kay Ethan na may ngisi sa kanyang mukha. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, mahina niyang itinanong, ang babaeng iyon ba ay bahagi ng iyong gang? Ngumisi si Ethan, hindi pa ako nakakita ng ganyang kating ang kidnapper. Totoo na wala kang negosyo sa amin, at wala siyang negosyo sa iyo. So, bakit ka nag-move on sa kanya? Nakangiti siya habang kinakalikot ang kutsilyo. Si Ethan ay maaaring mukhang palakaibigan at madaling pakisamahan, ngunit alam niya kung ano ang kailangang gawin at kung kailan. Sabihin mo sa akin, bakit mo siya sinubukang agawin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kinuha mo ang batas sa iyong sariling mga kamay. Ay, demanda kita, sabi ng lalaki. Paf! Itinago ni Ethan ang kanyang sandata at bumangon. Nakahinga ng maluwag ang lalaki nang makita iyon. Next thing he know, all-out kick ang natanggap niya mula kay Ethan. Agad na umalangaw ang mga hiyaw ng sakit mula sa loob ng interrogation room. Nagulat ang mga nakatayo sa labas nang marinig iyon, ngunit mabilis nilang hindi pinansin ang kaguluhan sa loob. Hoy, tumigil ka, magsasalita ako, pakiusap ng lalaki. Ipinulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Kami ay inatasan na kidnapin siya. Kanino? Umiling ang lalaki. Hindi ko pa siya na-meet in person. Nakasecure siya ng deal sa amin online. Yun lang ang alam ko. Ilang beses pang binatukan ni Ethan ang lalaki, ngunit walang ibang maibibigay ang huli. Halika, ibuhos mo. Bakit mo siya sinubukang agawin? Iyon. Gusto ng taong iyon na patayin siya. Nang marinig iyon ni Benjamin, agad niyang tinapunan ng masamang tingin ng lalaki. Ibinaba ni Ethan ang katawan at hinawakan ang kwelyo ng lalaki. Ilan kayo dyan? Magsalita ka muna. Dahil sa takot, tumanggi ang lalaki na magpatuloy habang mariin niyang ipinilig ang kanyang ulo. Ilang minuto ang lumipas bago tuluyang tumigil si Ethan sa pambubugbog sa lalaki. Pinakinis niya ang mga lukot sa suot niyang shirt. Ang bagbog na lalaki ay naiwang nakahandusay sa lupa, walang malay. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib. Iniwasan ni Ethan ang lahat ng nakamamatay na puntos nang ibigay niya ang bawat suntok. Nilapitan ni Ethan si Benjamin at nagulat, Mr. Graham, matigas ang ulo niya. Gisingin mo siya at magsalita ka, utos ni Benjamin. Ang mga mata nito ay namumunga ng nakakatakot na mali siya. Oo, ginawa ni Ethan ang sinabi sa kanya. Nagpatuloy ang interogasyon. Paminsan-minsan, tumutunog ang mga babuluson mula sa loob ng silid ng interogasyon. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Benjamin sa kwarto kasama si Ethan. Habang naglalakad palayo ng ganoon, naglabas siya ng malamig na aura mula ulo hanggang paa. Walang nangahas na lumapit sa kanya. Lumingon sa kanila ang pinuno na may pag-aalala sa mukha. Sa iyo na lang siya, sabi ni Ethan sa hepe. Noon nakahinga ng maluwag ang pinuno. Mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin ang lalaki sa ospital. Ilang linya muna si Ethan kay Chief bago umalis. Nasa sasakyan na si Benjamin nang makarating doon si Ethan.
Binuksan ni Ethan ang pinto sa driver's seat at pumasok. Mr. Graham, saan ang susunod? Ibinaba ni Benjamin ang kanyang tingin at sumagot sa mababang tono, sa lugar ni Erisa. Naningkit ang mga mata ni Ethan. Okay, with that, pinaandar na niya ang makina at tinungo ang tirahan ni Erisa. Ano ang dapat kong malaman tungkol sa lalaking iyon, sabi ni Benjamin. Sumilip kay Benjamin sa rearview mirror, sumagot si Ethan, got it. Kahit anong pilit namin siyang magsalita, hindi niya isisiwalat ang tungkol sa organisasyon niya. Ito ay tiyak na hindi magiging madali. Kabanata 103, Sweethearts, oras na para sa hapunan. Tinawag ni Erisa ang kanyang 5 anak upang makapaghugas sila ng kamay bago sila kumain. Wow, pinaghandaan tayo ni Mommy ng handaan. Nakatipto, pinagmasdan ni Jessie ang mga pagkaing nasa mesa habang nilalasap niya ang bango. Napangiti si Erisa sa nakita. Sige na, maghugas ka ng kamay. Hehe. Dahil doon, nagmamadaling ginawa ni Jessie ang sinabi sa kanya. Pumunta si Erisa sa kusina at inilabas ang huling item sa menu, na nagkataong sabaw. Inihain niya ang kanyang mga anak ng tigisang mangkok ng sopas. Lumapit ang mga bata sa mesa. Umupo sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie sa kanilang mga upuan. Mommy, pwede ba akong makiupo sa inyo? Tanong ni Gavin, nakatingin kay Erisa na sabik na sabik. Napangiti siya. Okay. Halika dito. Habang inilalagay ni Erisa ang ika-5 mangkok ng sopas sa harap ni Gavin, pinaalalahanan niya silang 5, mag-ingat kayo. Ang init. Ang 5 bata ay nanatiling masunurin sa kanilang mga upuan habang hinihintay nilang ihain ng kanilang ina ang kanyang sariling bahagi. Pagkatapos noon, umupo si Erisa at sinabing, Bon appetit. Masayang ngumiti ang 5 bata at inulit ang katagang, Bon appetit. Napasimangot si Erisa habang nakatingin sa kanyang mga anak. Mommy, ang dami mong ginawang masasarap na pagkain. Para sa kanya ba? Humigop ng sopas si Jasper at tinitigan si Erisa ng mausisa bago inilipat ang tingin kay Gavin. Pinasadahan ng mga daliri ang buhok ni Gavin, ngumiti si Erisa sa 3 anak na nakaupo sa tapat niya. Para ito sa lahat. Well, seeing that it's Gavin's first time here, of course I have to make more. Nagtawanan sina Zachary at Oliver. Mommy, hindi si Gavin. Nang mapagtantong nadulas sila ay agad na tinakpan ng dalawa ang kanilang mga bibig gamit ang 2 kamay. Hindi ba, napapikit si Erisa habang pinagmamasdan ng patagang trio. Lumingon siya sa inosenteng maliit na si Jessie sa tabi niya. Parang wala siyang alam habang iniinom niya ang sabaw na walang pakialam sa mundo. Ngumisi si Gavin. Mommy, ang sarap ng sabaw. Natutuwa akong nagustuhan mo ito. Maaari kang magkaroon ng higit pa. Kinuha ang kanyang walang laman na mangkok, binigyan siya ni Erisa ng pangalawang serving. Dahan-dahan lang, mainit pa rin. Okay, salamat Mommy. Tumango si Gavin habang naluluha sa tuwa. Ang sarap ng luto ni Mommy. Hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo at nilagyan ng pagkain ang kanyang plato. Magkaroon ng ilan sa mga ito. Alin ang paborito mo? May magagawa pa ako para sa iyo sa susunod. Mommy, the best ang luto mo. Gusto ko silang lahat. Napangiti ang 3 na nakaupo sa tapat nang makita si Gavin na pinapatay ang kanilang ina. Well, tignan mo yan. Gavin's usually acts cold, yet he becomes so affectionate in front of Mommy. Ngumisi si Erisa, niyakap si Gavin, at hinalikan siya sa pisngi. Salamat, sweetheart. Namula si Gavin. Nang magtama ang mata niya sa 3, mabilis niyang ibinaba ang ulo habang kumakain. Halika na, kayong lahat, kumuha kayo. Kasabay nito, pinagsilbihan ni Erisa ang iba pang 4 na bata ng pagkain. Salamat, Mommy. Nagpahayag ng pasasalamat ang 4 na bata. Mahilig silang maging spoiled. Ang ganda naman ng isang ito. Gusto ko ito. Mommy, ang sarap ng steak. Mommy, ang sarap ng manok. Gusto ko lahat ng niluto mo, Mommy. Habang nilalamon ng 5 bata ang pagkain, lumawak ang ngiti ni Erisa. Tulungan mo ang iyong sarili sa pagkain, kung gayon. Sige na, kainin mo silang lahat. Oo naman. Tumango ang mga bata. Sa gitna ng excitement, tumunog ang doorbell. Kukunin ko. Lumapit si Erisa sa pinto. Dapat ay bumisita si Bradley. Nang buksan niya ito, hindi niya inaasahan ang bisita. Sa gulat, sinari niya ang pinto habang ang bilis ng tibok ng puso niya. Ay, nako, bakit nandito si Benjamin? Napaawang ang bibig niya habang nakatingin sa mga batang nakaupo sa hapagkainan. Oh, paano ko makakalimutan na nandito si Gavin?
Buksan mo ang pinto. Ang malakas na boses ni Benjamin ay umalangaw mula sa labas ng pinto, nagpapadala ng lamig sa gulugad ni Erisa. Kabanata 104. Namuo ang iritasyon sa loob ni Benjamin habang nakatingin sa saradong pinto. Hindi niya ba ako tinatanggap dito? How dare she shut me out? Hindi inaasahan ni Ethan na nakatayo sa likuran ni Benjamin na ganoon na lamang ang pagsasara ni Erisa ng pinto. Pinipigilan niya ang pagtawa habang nakatayo sa labas kasama si Benjamin. Buksan mo ang pinto ngayon. Sigaw ulit ni Benjamin, dumilim ang mukha. Nakasandal sa pintuan, tinapik ni Erisa ang kanyang dibdib sa pagtatangkang kumalma. Mr. Graham, pasensya na kung pinaghintay kita. Nakasuot ako ng pantulog. Maghintay ka muna habang ako ay magpapalit. With that, tumakbo siya papunta sa dining table. Sabay-sabay na napalingon sa kanya ang mga bata. Dahil sa curiosity, nagtanong si Zachary, Mommy, sino ang nandito? Bakit hindi mo binuksan ang pinto? Sa kawalan, sinabi ni Erisa sa kanila, siya. Si Benjamin pala. Kailangan kong magtago kayong lahat. Mabilis, natahimik ang 5 bata. Naningkit ang mga mata ni Oliver. Nandito si Daddy. Mommy, si Daddy ba? Papasukin mo siya at samahan mo kami. Napaawang ang lobby ni Erisa. As if hindi ko alam kung anong iniisip mo. Lahat, magtago kayo. Gavin, pwede ka nang kumain. Inamin niya na hindi niya talaga alam ang kanyang ginagawa. Ayaw ko siyang papasukin pero nasa pinto na siya. Nandito din ang mga bata. Buti na lang kung kumain sila ng busog at pinapaalis ko lang sila, pero ang problema hindi pa nila nauubos ang pagkain nila. Hindi ko na lang papaalisin si Gavin dahil magkakagulo ang mga bata. Dali-dali niyang niyakap si Jessie at sinabi sa iba, bilasan mo. Bumalik ka na sa kwarto mo at maghintay. Sasabihin ko sa iyo kapag wala na siya, pagkatapos ay maaari kang lumabas at kumain. Napatulala si Zachary. Nagreklamo si Jasper, bakit siya nandito? Nandito si Daddy para sunduin ako, sabi ni Gavin habang nag-a-apologize na tingin sa iba pang mga bata. Bilasan mo, udyok ni Erisa. Kasabay nito, mabilis niyang kinuha ang mga mangkok ng mga bata at itinago sa silid. Ang iba pang 4 na bata ay sumunod sa kanyang mga tagubilin at pumasok sa silid. Napatingin sila sa mga random na inilagay na mangkok. Ang ilan ay kalahating tapos, habang ang ilan ay walang laman. Akin ito. Nakilala ni Jessie ang sarili niyang mangkok at kinuha ito. Pagkatapos, umupo siya sa kama at nagsimulang kumain. Samantala, sina Zachary, Oliver, at Jasper ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Nagpatuloy din sila sa pagkuha ng sarili nilang mga mangkok. Ang swerte ni Gavin, makukuha niya lahat ng gusto niyang pagkain. Itinulak lang ni Jasper ang pasta sa kanyang bibig dahil wala na siyang ibang pagkain sa kanyang mangkok. Napangiti si Oliver. Eto, kumuha ka ng sa akin. Siya, huwag ka magsalita. Keep your voices down, paalala ni Zachary sa kanila habang sinusubukang alamin ang galaw sa labas. Nagmamadaling nilinis ni Erisa ang lahat ng bakas na baka dito nakatira ang mga bata. Nakita ni Gavin ang pagkabalisa niya at lumapit sa kanya. Mommy, huwag kang magpanik. Ayos lang, nandito ako. Malalim na naantig, hinayla siya ni Erisa sa kanyang yakap. Tama. Minsan ko nang sinabi kay Benjamin na may mga anak ako. Bakit ako kinakabahan? Hindi ko naman talaga kailangang linisin ang kalat, diba? Matapos mabawi ang kanyang katinoan, nagawa niyang kumalma ng kaunti. Okay, balik sa hapunan. Pinunasan niya ang noo ni Gavin, at binuksan ang pinto. Samantala, mas lalong lumalim ang pagsimangot ni Benjamin. Nang malapit na siyang magwala, bumukas ang pinto. Nakangiting bati sa kanya ni Erisa. Ginoong Graham, mangyaring pumasok. Sinuri ni Benjamin ang kanyang ngiti at sumulyap sa kanyang damit pang trabaho. Ngumisi si Benjamin, hindi ba sabi mo nakapantulog ka? Napalunok si Erisa. Well, ako noon. Pagkatapos ay pinalitan ko ito. Oo, perpektong. Paliwanag, tama. Nakaramdam ng gana tumawa si Ethan. Oh, hello, Mr. Frank. Nandito ka rin. Bilasan mo, pasok ka. Ang kanyang mainit na pagtanggap kay Ethan ay malaking kaibahan sa kanyang saloobin kay Benjamin. Ang pagkakaiba ay hindi nakaligtas sa huli. Bumagsak ang mukha niya. Tumingin si Benjamin kay Ethan at sinabing, maaari ka nang umalis. Napatulala si Ethan. Pagsulyap kay Benjamin, natigilan si Erisa nang salubungin ang matalim nitong titig. Oo, Mr. Graham. Tumango si Ethan. Miss York, aalis na ako. Teka, tawag ni Erisa sa kanya. Pero napagtanto niyang nakatitig si Benjamin sa kanya.
Isara mo ang pinto. Pumasok si Benjamin at pinagmasdan ang buong bahay. Malinis at maayos ang pagkakaayos ng lugar. May mahinang bango sa hangin. Ito ay medyo parang bahay. Kabanata 105. Daddy. Tuwang-tuwang tumakbo si Gavin papunta sa ama. Niyakap siya ni Benjamin at hinaplos ang kanyang ulo. Nagsasaya ka ba dito? Oo. Mommy, ginawa ako ni Miss York ng maraming masasarap na pagkain. Gusto ko silang lahat. Napangisi ang 4 na bata na nagtatago sa loob ng kwarto nang marinig ang sinabi ni Gavin. Mangulong si Zachary sa ilalim ng kanyang hininga, napakahiya. Nagningning ang mga mata ni Benjamin. Napalingon siya sa babaeng nakatayong walang ginagawa sa pintuan. Hindi mo ba isasara ang pinto? Napabuntong hininga si Erisa at ginawa iyon bago sumama sa kanila. Mr. Graham, maupo ka na. Naghahaponan si Gavin. Hayaan mo muna siyang tapusin ang pagkain niya. Pagkatapos, maaari mo siyang iuwi. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Hindi ba niya mabasa ang kwarto at yayain akong maghapunan? Tutal, ako naman ang amo niya. Aba, hindi pa ako kumakain. Hayaan mo akong samahan ka. With that, binuhat niya si Gavin at naglakad papunta sa dining table. Natarante si Erisa. Hindi niya akalain na iimbitahan ni Benjamin ang kanyang sarili ng ganoon lang. Bakit? Inimbitahan kita para sa hapunan sa aking bahay kagabi. Hindi mo man lang ba ako papayagan na maghapunan ngayong gabi? Napatingin si Benjamin kay Erisa. Awkward nang umiti si Erisa sa kanya. Siyempre gagawin ko. Hindi lang ako sigurado kung gusto mo ang luto ko. Natatakot talaga siya na matuklasan niya ang 4 na bata na nagtatago sa kabilang silid. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Benjamin habang sinusulyapan ang pagkain sa mesa. Isang bonggang hapunan talaga. Hindi ba ito masyadong marami para sa 2 tao lang? Nasaan ang mga anak mo? Tanong niya habang ibinababa si Gavin at umupo sa master seat. Inipit ni Erisa ang buhok sa likod ng tenga. Dinala sila ng kaibigan ko sa bahay niya. Ilang araw din sila doon. Walang sabi-sabing tinitigan siya ni Benjamin. Nang makita niya ang malalalim na mata nito, parang tambol ang pintig ng puso niya. Kukunin kita ng mga pilak. With that, tumalikod siya at naglakad palayo. Tumingin si Benjamin sa direksyon niya at saka inilipat ang tingin kay Gavin. Daddy, lumuwag ka. Tatakotin mo si Mommy, ungol ni Gavin habang nakatingin kay Benjamin. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Benjamin. Dahil doon ay hindi nakapagsalita si Gavin. Napansin ni Benjamin na may mali nang tumingin siya sa ibang upuan sa mesa. Ang mga upuan ay hindi maayos at may mga bakas ng pagkain sa mesa, na para bang may isang tao doon 1 minuto ang nakalipas. Mr. Graham, ano ang gusto mong makuha? Sopas, o pasta? Tanong ni Erisa habang pabalik na may dalang isang set ng malinis na silverware. Okay lang ako sa alinman. Tinitigan siya ni Benjamin. Sa pag-iwas sa eye contact, inihain siya ni Erisa ng pasta. Bilisan mo, tapusin mo na ang pagkain mo at umalis ka na. Nakangiti siya habang inilapag ang bowl sa harap niya. I enjoy mo ang iyong pagkain, Mr. Graham. Kumuha si Benjamin ng tinidor at hinukay. Umupo sa tabi ni Gavin, nilagyan ni Erisa ng pagkain ang kanyang plato. Kain na tayo. Okay, naningkit ang mga mata ni Gavin sa sarap. Andito na sina Daddy at Mommy. Buti na lang andito din mga kapatid ko. Lumuwag ang kilay ni Benjamin nang makita ang ngiti sa mukha ng anak. Ginawa mo ang lahat ng ito para lang sa inyong dalawa. Casual na tanong niya. Natigilan si Erisa nang umisi. Maniwala ka man o hindi, inaasahan kita. Kaya, gumawa ako ng kaunti kaysa karaniwan. Tumawa si Benjamin. Tiyak na alam niya kung paano mantikilya ang isang tao. Mukhang nag-aatubili siyang patuloyin ako para sa hapunan ngayon. Baka umasa siya na makapaghintay ako sa sala. Nakaturo sa isang isda, nagpatuloy si Gavin. Daddy, ginawa ito ni Mommy para sa iyo. Napaawang ang bibig ni Erisa. Sweetheart, para sa iyo yan. Kung sa bagay, magkaparehas ang panlasa ni na Benjamin at Gavin. Alam ni Benjamin na hindi niya inihanda ang ulam para sa kanya, ngunit natuwa siya nang marinig iyon mula sa kanyang anak. Hayaan mo akong matikman. Sinilip niya ito, at pagkatapos ay kumagat ng isda. Hindi masama. Magaling kang magluto, Miss York. Napangiti si Erisa nang marinig ang papuri nito. Natutuwa akong nagustuhan mo ito, Mr. Graham. Tulungan mo ang iyong sarili. Ang kanyang pagkagusto sa isda ay napakalakas na halos hindi niya nahawakan ang iba pang mga pinggan. Hindi nagtagal, naubos niya ang buong isda. Nakanganga si Erisa.
Talagang ginagawa niya ang kanyang sarili sa bahay, hindi ba? Ang mga bata ay halos hindi nakakain ng kahit ano. Kabanata 106. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huling kumain si Benjamin ng napakasarap na lutong bahay. Sarap niyang nilamon ang mga pinggan. Nang makita siya ni Erisa na nilalamon ang pagkain, bahagyang kumunat ang gilid ng kanyang bibig sa hindi pagkasiyahan habang iniisip ang kanyang mga anak na papakainin pa. Hindi niya maiwasang magnakaw ng tingin sa lalaki. Si Benjamin ay hindi nagkakamali sa mga kaugalian sa mesa at napakagandang paggalaw. Nang mapansin ang titig ni Erisa sa kanya, binalik niya ang tingin sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo? Sa tanong niya, napangiti si Erisa. Mr. Graham, ano sa tingin mo ang pagkain? Okay naman sila, maikling sagot ni Benjamin. Muling umawang ang lobby ni Erisa. Okay lang, mukhang mamamatay ka para sa kanila. Mommy, ang sarap ng pagkain. Papuri ni Gavin na may malaking ngisi. Nakangiting ngumiti si Erisa at ginulo ang kanyang buhok. Nagpatuloy siya sa paglalagay ng mas maraming pagkain sa kanyang plato. Natutuwa akong nagustuhan mo sila. Maaari kang magkaroon ng mas maraming gusto mo. Salamat, Mommy. Masayang nagpasalamat si Gavin kay Erisa at kumain pa. Hindi nagustuhan ni Benjamin na tinitigan ni Erisa si Gavin ng malambing na tingin. May pasta ka pa ba? Lumingon si Erisa sa kanya at sumagot, oo. Gusto ko ng isa pang serving. Utos ni Benjamin. Twitching the corner of her lips, Erisa said, nasa kaldero sila. Maaari mong tulungan ang iyong sarili, Mr. Graham. Nang maramdaman ang pagkainip sa kanyang tono, bumantong hininga si Benjamin at nagreklamo, ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong amo? Naaliw sa tanong niya, sumagot si Erisa, Mr. Graham, wala po tayo sa orasan. Nagagawa ko ang lahat ng gusto ko kapag wala ako sa trabaho. Hindi ka ba natatakot na tanggalin kita? Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Nang makasalubong niya ang matitinding titig nito ay mabilis siyang umiwas ng tingin. Gawin mo ang gusto mo. Ikaw pa rin ang boss. Sa kanyang sagot, napakunot ang noo ni Benjamin. Hindi ba talaga siya natatakot na matanggal sa trabaho? Napatingin si Gavin sa pagitan nilang dalawa. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi kay Benjamin, Daddy, muntik nang makidnap si Mommy, at kailangan pa niyang maghanda ng hapunan pagka-uwi niya. Pagod na siguro siya, hindi mo ba makukuha mag-isa? Nagulat na si Gavin ay pumanig kay Erisa, humimik si Benjamin. Nasaktan ka ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang talagang magpahayag ng pag-aalala si Benjamin sa kanya. Pinipigilan ang kanyang pananabik, inilagay niya ang isang kalmadong harapan at sinabing, okay lang ako. Gayunpaman, napansin kaagad ni Benjamin ang pasa sa kanyang noo. Dumilim ang gwapo niyang mukha sa nakitang iyon. Hindi niya ito napansin kanina dahil natatakpan ng buhok nito ang pasa. Ngayong nakita niya ito, naniwala siyang masyado siyang maluwag sa nagkasala. Hindi alam ang dahilan sa likod ng biglaang pagbabago ng kanyang ekspresyon, hindi siya pinansin ni Erisa sa kanyang mga iniisip. Ang moody naman ng lalaki. Gayunpaman, kinuha niya ang kanyang mangkok at nilagyan muli ito para sa kanya. Saan ka pa nasaktan? Napatingin si Erisa sa kanya. Wala kahit saan. Kung gayon, ano ito? Biglang inabot ni Benjamin ang isang kamay at idiniin ang sugat sa kanyang noo. Agad na nakaramdam ng pananakit si Erisa. Humugat siya ng malalim na hininga at agad na lumayo sa pagkakahawak nito. Nakatitig sa kanya, nagreklamo siya, anong ginagawa mo? Isang pahiwatig ng isang ngiti ang sumilay sa mga mata ni Benjamin habang tinutokso niya, akala ko sinabi mo na hindi ka nasaktan. Ungol ni Erisa. Sa kabilang banda, humadjadjak si Gavin sa kaloob-looban bago nag-ayos ng mukha at pinagsabihan si Benjamin, Daddy, hindi mo dapat ginawa iyon. Masakit, siya, mismo ang nagsabi na hindi siya nasaktan, kaya sinusubok ko siya. Ganti ni Benjamin. Bahagyang umawang ang bibig ni Erisa sa sinabi nito. Mr. Graham, bakit hindi mo tapusin ang pagkain mo at iuwi mo na si Gavin? Gabi na, ang mga bata ay naghihintay pa rin ng hapunan sa loob ng silid. Hinahabol mo ba ako? Sinulyapan ni Benjamin si Erisa. Parang kinakabahan siya. Ang mga bata ay hindi maaaring umuwi, hindi ba? Nakangusong ngumisi si Erisa habang sumagot, hindi naman. Sinasabi ko lang na hindi maganda kung magtagal ka sa bahay ng isang subordinate. Gayunpaman, okay lang ako. Salamat sa iyong pag-aalala, bulalas ni Benjamin. Kunot ang noo ni Erisa sa pagkain ng hindi na umimik. Sa loob ng mahabang panahon, walang nagsasalita habang nilalamon nila ang pagkain.
Kabanata 107. Samantala, ang mga bata sa loob ng silid ay nagpalitan ng tingin, ang kanilang mga mangkok ay matagal nang walang laman. Kailangan kong umihi ngayon. Si Jessie, na hindi na nakatiis, ay nagpahayag sa kanyang mga kapatid. Hintayin mo ito saglit pa, okay. Tinapik-tapik ni Jasper ang kanyang ulo sa paraang nagpapatahimik. Nagpout in annoyance, Jessie complained, bakit ang tagal ni Daddy? Kailan siya aalis? Dahil hindi sila dapat magkita ng kanilang ama, ang tanging pag-asa ngayon ni Jessie ay umalis siya sa lalong madaling panahon upang makapagpahinga siya. Dapat ay pupunta siya kaagad. Sinubukan din ni Oliver na pakalmayan si Jessie. Nakahawak sa kanyang tiyan, si Jessie ay nagpabalik-balik sa silid na hindi mapakali. Nang makitang wala na siya sa isip, bamhulong si Zachary, pumunta ka sa balkonahe, kung gayon. Ha! Natigilan si Jessie sa mungkahi niya. Mukha siyang nag-aalangan. Tama, umihi ka na lang sa balcony. Lilinisin natin yan mamaya. Pagkatapos, tumalon si Jasper mula sa kama at dinala siya sa balkonahe. Bilisan mo, hinikayat siya ni Jasper habang nakabantay sa entrance ng balcony, nakatalikod sa kanya. Sa kabila ng takot sa dilim, pinagtibay ni Jessie ang sarili habang nagmamadaling umihi sa butas ng paagusan sa isang sulok ng balkonahe. Nang matapos siya ay dali-dali niyang itinaas ang kanyang pantalon habang inilibot ang tingin sa paligid, natatakot na baka may makakita sa kanya. Namumula ang mukha niya sa kahihiyan. Jasper, tapos na ako. Sige, pumasok ka na, bulong ni Jasper. Matapos muling makapasok si Jessie sa silid, nagsalitan sina Jasper at Oliver para pakalmayan ang sarili. Sobra ang sabaw nila kanina at medyo matagal na rin nilalabanan ng gana. Pagkatapos nito, ang apat na bata ay nakaupo sa kama at naghintay pa. Hawak ang laptop, tahimik nilang sinusubaybayan ang surveillance footage ng tatlo na naghahaponan sa labas. Wow, si Daddy naman. Gulat na bulalas ni Jessie nang makita niya si Benjamin, na may kakaibang pagkakahawig sa kanyang mga kapatid. Tinakpan agad ni Oliver ang bibig niya. Siya, samantala, sa hapagkainan, patagilid na napatingin si Benjamin sa silid na nakasaradong pinto. Narinig din ni Erisa si Jessie. Ang bilis ng tibok ng puso niya, sinubukan niyang ilihis ang atensyon ni Benjamin sa isang tanong. Mr. Graham, tapos ka na bang kumain? Lumingon sa kanya si Benjamin. Medyo napanganga si Erisa nang masalubong niya ang matalim na tingin ni Benjamin. Walang balak na hayaan siyang madulas, sinagot ni Benjamin ang isa pang tanong, may iba pa ba sa bahay mo? Hindi naman. Bakit mo natanong, Mr. Graham? Diretso ang tingin ni Erisa sa kanyang mga mata, nakangiti. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Maaari akong sumumpa ngayon lang ako nakarinig ng boses ng isang bata. Napalunok ng kaba si Erisa. Gayunpaman, pinilit niyang ngumiti at sinabing, wala sa bahay ang mga anak ko, Mr. Graham. Marahil ito ay isa sa mga anak ng kapitbahay. Ang aking lugar ay hindi eksaktong soundproof, kaya kung minsan ay maririnig mo ang mga ito ng malinaw. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin at bumaling sa anak na nagsasaya pa rin ng hapunan. Pagkatapos, pinunasan niya ang gilid ng kanyang bibig at sinabing, take your time. Maghihintay ako sa sala. Pagkatapos, tumayo si Benjamin at pumunta sa sala. Kasabay nito ay nakahinga ng maluwag si Erisa. Mommy, hindi mo kailangang matakot kay Daddy. Pabirong nasabi ni Gavin nang makita ang pagbabago ng kilos ni Erisa. Pinisil ni Erisa ang ilong ni Gavin. Hindi ako natatakot, nag-aalala lang siya na baka malaman ni Benjamin ang tungkol sa mga bata. Eto, magkaroon ng isa pa sa mga ito. Nilagay ni Erisa ang isa pang piraso ng steak sa plato ni Gavin. Mommy, busog na ako. Maaari mong isave ito para sa iba. Medyo nakakain, na si Gavin. Sa pag-iisip ng kanyang mga nagugutom na kapatid, hindi niya maiwasang makonsensya. Ayos lang yan, kumain ka na. May gagawin pa ako para sa kanila mamaya. Bulong ni Erisa. Sa sinabi niya, ngumiti si Gavin bago nilagok ang ilang pagkain. Samantala, nakaupo si Benjamin sa sala, pinagmamasdan ang dalawang silid na mahigpit na nakasara. Inilipat niya ang tingin sa duo na nagsasaya sa hapagkainan. Biglang bumangon sa kanyang puso ang isang hindi maipaliwanag na mainit na pakiramdam, na parabang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa at anak na kumakain ng magkasama. Habang hindi pinapansin ni Erisa, tumayo si Benjamin, tumawid sa sala at agad na binuksan ang pinto sa unang kwarto. Ito pala ang kwarto ni Erisa. Agad siyang natama ng pamilyar na halimuyak ng babae.
Hindi niya napigilan ang sarili na huminga ng malalim sa matamis na amoy na iyon. Laming-galinga si Benjamin sa paligid at napansin niya na ang silid ay pinalamutian ng kulay rosas na kulay at puno ng isang pambabaing alindog. Mukhang medyo mainit at komportable. Hindi ko ine-expect na sobrang girly ang puso niya. Kabanata 108. Sa hapagkainan, si Erisa, na kumakain pa rin kasama si Gavin, ay lumingon upang tingnan si Benjamin, ngunit nakita niya itong nakatayo sa harap ng kanyang silid. Namula ang pisngi niya sabay pulang-pula. Paano siya nakapasok sa kwarto ko nang walang pahintulot ko? Ginoong Graham, tawag ni Erisa sa kanya. Hindi niya maaaring hayaang sirain niya ang kanyang privacy. Lumingon si Benjamin sa kanya, mukhang composed gaya ng dati. Hindi siya nagpakita ng kahit isang katiting na pagkabalisa kahit na nahuli siya ng walang kabuluhan. Nanatiling kalmado ang kanyang gwapong mukha habang nagpaliwanag, may narinig akong ingay na nagmumula sa loob. Tinitingnan ko lang kung may daga. Napatulala si Erisa sa matinong palusot. So, may nakita ka bang daga, Mr. Graham? Hindi, baka nasa kabilang kwarto. Let me go check. Pagkasabi niya nun ay tumalikod siya at tinungo ang kabilang kwarto. Halos lumundag ang puso ni Erisa sa kanyang dibdib. Dali-dali siyang sumugod at hamarang sa daanan niya. Mr. Graham, tiyak na walang daga sa aking bahay. Siguradong may naririnig ka. Hindi inaasahan ni Benjamin na gagawin niya iyon. Hindi na niya napigilan ang paglalakad, nabangga niya ito. Dahil dito, natagpuan ni Erisa ang sarili na nakadikit sa pintuan. Namumula ang pulang-pula, iniunat ni Erisa ang isang kamay sa pagtatangkang itulak siya palayo. Gayunpaman, nanatili si Benjamin sa kinaroroonan niya. Gamit ang isang kamay sa pinto, ikinulong siya nito sa kanyang yakap. Lumingon si Gavin para palihim na sumulyap at napabuntong hininga bago ipinagpatuloy ang kanyang hapunan. Natatakot ka bang papasukin ako? Ibinaba ni Benjamin ang tingin sa kanya, hindi nahiya na para bang siya ang may-ari ng bahay na ito. Nakakatuwa, hindi yon. Medyo magulo dito, at ayokong makita mo. Sinubukan ni Erisa na pigilan ang kanyang nerbiyos. Mahirap panatilihing tuwid ang mukha, lalo na kapag siya ay nasa kanyang mga bisig. Ngayong nabanggit mo na, sa palagay ko ay dapat nating tingnan kung sakaling may daga. Maaari silang maging lubhang mapanganib dahil nagdadala sila ng iba't ibang mga virus. Hindi ko akalain na ang isang babaeng tulad mo ay kayang harapin sila ng mag-isa. Mas mabuti kung papayagan mo akong suriin, matigas na sabi ni Benjamin. Salamat sa iyong alok, Mr. Graham, ngunit kakayanin ko ito ng mag-isa. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig sa kaba sa pag-iisip na natuklasan ni Benjamin ang 4 na bata na nagtatago sa loob. Mr. Graham, ito ang bahay ko. Tumaas ang boses, ipinaalala ni Erisa na siya ang bisita rito. Ramdam ang pagkabalisa sa kanyang mga mata, ang tingin ni Benjamin ay kumikislap habang siya ay nakayuko at lumalapit sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nabawasan. Hindi nagtagal, naging malapit na sila at nakita pa nila ang mga butas sa mukha ng kausap. Ang mainit na hininga ni Benjamin ay nagwisik sa kanyang mukha, na nagdulot ng isang nagpapahiwatig na kapaligiran. Dinampot ni Erisa ang matinding pheromones ng lalaki. Hindi mapigilan ang tibok ng kanyang puso habang namumula ang kanyang tenga. Lumunok siya ng katutubo. Mr. Graham, may tinatago ka ba sa akin? Nang halos dumampi na ang lobby ni Benjamin sa lobby niya, napatigil siya bago nagtanong sa malalim na boses. Nakasandal ang likod sa pinto, napangiti si Erisa. Itinaas niya ang kanyang mga mata para lamang salubungin ang nakakabighaning tingin ng lalaki. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Ano kayang itatago ko sa'yo? Nanatili ang titig ni Benjamin sa kanya. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Erisa ay halos lumundag na ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Muli niyang itinulak si Benjamin, ngunit hindi man lang ito natinag. Ang mag-asawa ay nanatiling nakaugat sa lugar sa isang medyo mapagmahal na posisyon. Napalunok si Erisa nang may kaba at nagtanong, Mr. Graham, pwede bang umalis ka sa akin, please? Tinitigan ni Benjamin ang namumula niyang tenga habang nagdidilim ang tingin nito. Ang kanyang matamis na bango ay patuloy na gumagapang sa kanyang ilong, nanunukso sa pagnanasang umaangat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi mabasa ni Erisa ang kanyang iniisip. Sa tuwing tahimik si Benjamin, palagi siyang naglalabas ng malalim na aura na nakakapagdulot ng pangamba. Biglang kumalas si Benjamin sa pagkakahawak sa kanya at sinabi sa malalim na boses, bumalik ka sa hapunan. Tumalikod siya at tinungo ang sala. Upang itago ang kanyang nararamdaman, umupo siya na nakatalikod kay Erisa.
Bahagyang naningkit ang mga mata ni Benjamin nang may bakas ng pamumula sa kanyang mukha. Napatingin si Erisa kay Benjamin at sa malapad nitong balikat. Maya-maya pa ay muli niyang sinamahan si Gavin sa hapagkainan. Sweetheart, bumalik ka muna kay Daddy. Okay. Nakayuko, marahang hinikayat ni Erisa ang bata habang ipinatong nito ang mga kamay sa balikat nito. Tumango si Gavin. Oo naman. Pwede pa ba akong bumisita bukas, Mommy? Oo naman. Pwede kang pumunta kahit kailan mo gusto, Gavin. Hinawakan ni Erisa si Gavin at hinalikan ng maselang mukha nito. Kabanata 109. Kahit na nag-aatubili siyang makipaghiwalay kay Gavin, nakonsensya siya sa pagpapagutom sa iba pang 4 na bata kung hahayaan niyang manatili pa si Benjamin at Gavin. Oo, Mommy. Gusto ko dito, gusto kita. I like my brothers, sabi ni Gavin. Medyo mahina niyang ibinulong ang huling bahagi. Gusto ka rin ni Mommy. Tuwang-tuwa si Erisa nang marinig niya iyon. Hinalikan niya ito ng paulit-ulit. Habang pinapanood sila ni Benjamin na nagpapalitan ng goodbye kiss, nakaramdam siya ng matinding selos. Hinitid ni Erisa si Gavin sa sala. Sinabi niya kay Benjamin, Mr. Graham, tapos na si Gavin sa kanyang pagkain. Sa madaling salita, oras na para umalis sila. Sinaman siya ni Benjamin at si Gavin ng isang sulyap bago sinenyasan ng huli. Halika dito, Gavin. Masunareng sumunod si Gavin. Nanatili ang tingin ni Erisa sa anak habang papalapit ito kay Benjamin. Nang mapansin ang walang humpay na titig ni Benjamin, napabuntong hininga si Benjamin sa kanyang mapagmahal na saloobin kay Gavin. Gusto mo ba dito? Tanong ni Benjamin kay Gavin. Nagningning ang mga mata ng bata. Mataimtim siyang tumungo. Oo. Kung gayon ay mananatili tayo ng kaunting panahon. Tinapik ni Benjamin ang ulo ni Gavin at nagmungkahi. Natigilan si Erisa. Ang mungkahi ni Benjamin ay naglagay sa kanya sa isang mahigpit na lugar dahil ito ay tila walang galang kung pipilitin niya silang umalis. Gavin, kumain ka ng prutas. No choice si Erisa kundi umupo sa tabi ni Benjamin. Sinandok niya si Gavin at pinaupo sa kandanggan niya habang inalok siya ng mga prutas. Mommy, gusto kong manatili dito. Kumapit si Gavin kay Erisa at nagmamakaawa. Hawak siya ng mahigpit sa kanyang mga bisig, higit sa lahat, gustong-gusto ni Erisa na manatili rin siya ng mas matagal. Gayunpaman, naisip niya na malamang na hindi iyon papayagan ni Benjamin. Daddy, pwede ba akong manatili? Ayokong umuwi. Gusto kong makasama si Mommy ng konti. Pakiusap ni Gavin. Napatingin si Benjamin kay Gavin, tapos kay Erisa. Ang gwapo niyang mukha ay walang pakialam. Nang magsalita siya, may awtoridad itong tono. Gavin, pwede kitang hayaang manatili ng kaunti, ngunit hindi ka dapat gumawa ng gulo. Napaawang ang lobby ni Gavin sa sinabi ni Benjamin. Nang maramdaman ang pagkadismaya ni Gavin, bahagyang kumunot ang noo ni Erisa. Mr. Graham, natutuwa akong nagustuhan ni Gavin dito. Wala akong pakialam kung magdamag siya. Maaari ko siyang ipadala sa paaralan bukas. Mataman siyang tinitigan ni Benjamin. Bakit gusto mo siyang manatili? Natigilan si Erisa sa tanong niya. Hindi alam ni Benjamin na anak niya rin si Gavin. Sa pagkakaalam niya, anak niya si Gavin, hindi niya. Dahil gusto ko siya. Mabilis na sagot ni Erisa. Hinahayaan mo lang bang manatili ang sino mang gusto mo? Isang hindi mahahalatang sanggal ang pinakawalan ni Benjamin. May bahid ng inis sa tono niya. Naguguluhan sa reaksyon ni Benjamin, ibinuka ni Erisa ang kanyang bibig sa pagtatangkang pabulaanan, bakit hindi? Mas gusto ko bang manatili ang mga taong kinaiinisan ko? Sinulyapan siya ni Erisa, at napansin na kasing madilim ang ekspresyon ng gabi. Pinandilatan siya nito, ang lakas ng loob mo. Pinagmasdan ni Gavin ang dalawa at nagpakawala ng buntong hininga. Mommy, mas mabuti na sigurong umuwi na ako. Pupunta ulit ako bukas, sige. Muli siyang niyakap at hinalikan ni Erisa. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Naiinis siya sa pagtrato ni Erisa sa kanyang anak sa ganoong paraan ngunit hindi sumasang-ayon sa kanya na parang kaaway nito. With that, wala na siya sa mood na pag-usapan ang usapin tungkol sa mga bata sa kanya. Gavin, tara na. Pagtayo ni Benjamin, sinenyasan niya ang kanyang anak. Nag-aatubili si Gavin na humiwalay. Marahang ginulo ni Erisa ang kanyang buhok. Inakap niya ito at lumapit kay Benjamin. Huwag mong kalimutang tawagan ako kapag nakauwi ka na. Sige, Mommy. Nakangiting nakayuko si Erisa habang nakayakap pa rin si Gavin. Pinaupo niya si Gavin sa kandanggan niya at tinulungan itong magsuot ng sapatos. Masasabi ni Benjamin na ang kanyang pasensya at pagmamahal kay Gavin ay tunay, hindi tulad ni Dana,
na medyo mapagpanggap sa bata. Talagang gusto ni Erisa ang pinakamahusay para sa kanya. Siya ay kanyang anak sa dugo, pagkatapos ng lahat. Gavin, tumayo ka, bulyo ni Benjamin. Matapos maisuot ang sapatos ni Gavin ay tuluyan na siyang pinababa ni Erisa. Bye, mommy. Bye, sweetheart. Yumuko si Erisa at hinalikan si Gavin sa huling pagkakataon. Namula ang pisngi ni Gavin dahil sa kahihiyan at saya. Sinulyapan ni Benjamin si Gavin bago hinawakan ang kamay ng bata. Aalis na tayo, sabi niya kay Erisa. Magmaneho ng ligtas, Mr. Graham. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Erisa nang pinaalis siya nito na may malaking ngiti. Natigilan si Benjamin dahil sa kasabikan niyang gawin iyon. Kabanata 110. Napansin ni Benjamin ang hiwa sa kanyang noo at tinitigan ito sandali. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ng anak at naglakad. Natarante siyang pinagmamasdan ni Erisa at nagtanong, Mr. Graham, ano po ang problema? Bilang tugon, hinawakan ni Benjamin ang kanyang kamay at dinala siya sa silid. Kunin mo ang medical kit. Nang marinig iyon, natarante si Erisa at hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan ni Benjamin. Sumulyap siya sa kanya, pagkatapos ay kay Gavin. Samantala, wala ring ideya si Gavin kung bakit nakatitig si Benjamin kay Erisa. Nasaktan ka ba? Tanong ni Erisa. Nagdilim ang mukha ni Benjamin, at itinuro niya, pumunta ka lang at kunin mo. Kumaibat ang sulok ng lobby ni Erisa, ngunit mabilis niyang pinuntahan ang medical kit. Walang ngiti na binuksan ito ni Benjamin, inilabas ang antiseptic, at binasa ang isang cotton ball dito. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ni Erisa at inipit ang buhok sa likod ng tenga niya. Natigilan si Erisa, gagamutin ba niya ang sugat ko? Ang mahinang amoy ng mint sa katawan ni Benjamin ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Aray, napabuntong hininga siya dahil sa biglaang sakit. Huwag kang gagalaw. Utos ni Benjamin habang hawak pa rin ang kanyang ulo gamit ang isang kamay at halos nilinis ang kanyang sugat gamit ang isa pa. Ang lakas niya ay mas malakas kaysa kay Gavin. Sobrang sakit kaya napaiyak si Erisa. Napansin ni Benjamin ang mga luha sa kanyang mga mata mula sa gilid ng kanyang mata, at ngumiti siya ng malademonyo. Ang pagkuskus nito ay magpapataas ng sirkulasyon ng dugo at gagawin itong mas mabilis na gumaling. Huwag kang masyadong magaspang. Tumigil ka. Ako mismo ang gagawa. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Erisa ay malapit nang matuklap ang kanyang balat. Kung patuloy pa rin siya sa paghimas, mabubuga ako. Nasaktan ka sa pag-uwi, so it is considered as work injury. I have to make sure na aalagaan ka, malamig na sabi ni Benjamin. Nang marinig iyon, napangisi si Erisa. Ang matalinong bibig. It's none of your business. Bitawan mo ako, malapit nang malaglag ang balat ko. Tumigil ka na sa pagiging madrama. Ngumisi si Benjamin. Muling kumaibat ang sulok ng lobby ni Erisa, at sinumpa niya ito sa ilalim ng kanyang hininga. Nang makita ni Gavin si Benjamin na personal na inaasikaso ang sugat ni Erisa, napangiti ito hanggang tenga. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Erisa at inalo, Mommy, tiisin mo lang muna sandali. Malapit na itong matapos, napakabastos ng daddy mo. Sobrang sakit kaya umiyak si Erisa. Pinagpatuloy ni Benjamin ang paghimas sa kanyang sugat ng 100 beses pa bago siya tumigil. Tapos na lahat. Gayunpaman, kakailanganin mong kuskusin muli ang iyong sugat pagkatapos mong maligo, utos ni Benjamin bago siya umalis kasama si Gavin. Bye, Mommy, sigaw ni Gavin habang nakangiti at kumaway sa kanya. Bye, sweetheart. Napasinghot si Erisa sa hiya habang nagpapalom kay Gavin. Hindi sinasadyang nakasalubong niya ang mapanuksong tingin ni Benjamin at napatulala sa ekspresyon nito. Such a crybaby, bulong ni Benjamin habang inaakay si Gavin sa elevator. Galit na tinitigan siya ni Erisa, sinara ang pinto, at nilock ito mula sa loob. Pagkatapos, sumingot siya, pinunasan ang kanyang mga luha, at naglakad patungo sa silid ng mga bata. Hoy mga bata, pwede na kayong lumabas. Agad namang sumugod ang 4 na bata sa kwarto para buksan ang pinto. Mommy, wala na ba si Daddy? Ang 4 na bata ay tumingin sa kanya na may inosenteng mga mata habang naghihintay ng kanyang sagot. Nagmamadaling umiwas ng tingin si Erisa dahil sa kahihiyan at sumagot, hindi mo man lang nakita kung sino ang bisita. Huwag mo na lang tawaging Daddy. Halata namang galit pa rin siya kay Benjamin sa ginawa nito. Marahan niyang hinaplos ang kanyang noo, ngunit napakasakit nito kaya kumaibot ang kanyang mga labi. Haha, nagtawanan ng 4 na bata at sinabing, syempre si Daddy.
Kung hindi, bakit hindi mo hahayaang makilala natin siya? Napatingin si Erisa sa apat na matatalinong bata at nawala ng imik. Nagugutom ka ba? Oo, sabay-sabay na sagot ng apat na bata. Nagugutom kami dahil hindi kami kumain ng marami ngayon. Saglit silang niyakap ni Erisa bago niya sinabing, naubos na nila ang pagkain. Magluluto ako ng para sa iyo. Maghintay ka sandali. Dahil doon, pumunta siya sa kusina at nagsimulang magluto. Samantala, tumakbo ang apat na bata sa banyo para kumuha ng tubig para mahugasan ang ihi sa balkonahe. Nang pumunta sila sa dining room at nakita ang mga walang laman na plato, laking gulat nila. Maya-maya, napansin nilang may natirang sabaw. Agad na humarap si Zachary sa kusina at sumigaw, "Mommy, pwede ba tayong uminom ng sopas?" "Syempre naman," sagot ni Erisa. Pagkatapos, naghugas siya ng pasta at inihagis sa kaldero.